Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Tira? Ay, medyo awkward na sabi ni na Daryl at Dylan. Kakaiba ang kinikilos ni Daryl ngayon at may rason naman kung bakit. Kung tutuusin, maswerte siyang nakilala ang kanyang apo sa tuhod bago siya lumahok sa Pledge of the Holy Water. Isang kaganapan na alam niyang hindi na siya makakabalik ng buhay. Dahil sinagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin para sa pagkakataong makilala si Mable, masasabi na abot langit ang kasabikan ni Daryl nang malaman niyang apo niya sa tuhod ang sanggol. Ngunit ngayon na nandito si Lyra, naramdaman niya na parang nahihiya siya. Kung tutuusin, si Lyra ang legal na manugang ng pamilyang Crawford. Mula sa kanyang narinig, si Lyra ang nag-iisang tao na namamahala sa lahat ng mga gawain ng pamilyang Crawford, maliit man ito o malaki, sa loob ng maraming taon. Ay! Hindi rin ako sigurado. Naisip ko lang na ang cute talaga ng batang ito kaya dinala ko siya. Awkward na sinabi ni Daryl. Nang marinig iyon, tahimik na tumango si Lyra. Habang iniaabot ni Daryl si Mable kay Dylan, napansin niyang may hawak na puting scroll si Lyra. Bumalik ang kanyang master-like attitude nang tanungin niya, bakit mo gustong makita si Gerald, Lyra? May ilang kakaibang larawan ang lumitaw noong muli kong tiningnan ang imahe ng araw, ilang araw lang ang nakalipas. Inatasan ako ni Gerald na hanapin ang babaeng nakaputi kaya pakiramdam ko ay may bagong lead ang imahe ng araw. Sagot ni Lyra. Ginawa niyang responsable si Lyra sa imahe ng araw nang mapagtanto niyang hindi isang regular na tao ang babaeng ito. Meron bang bagong guidance sa atin ang imahe ng araw? Sige, pumunta tayo sa study room para talakayin ito ng magkasama. Nakasimangot na sinabi ni Daryl. Maya-maya pa ay pumunta ang mga kasamang miyembro ng pamilyang Crawford sa study room habang binubuksan ni Lyra ang puting scroll, lumabas ang isang iginuhit na larawan. Habang pinagmamasdan ito ni na Daryl at Gerald, nagmamadaling nagsalita si Lyra. Kahapon, sinabihan ako ni Gerald na itanong ang imahe ng araw kung saan ang lokasyon ng babaeng nakaputi. Sinabi ni Gerald na may connection sa kanya ang babae. Gayunpaman, kahit ilang beses na itong tanungin, ipinakita lang nito ang larawan na iginuhit ko sa scroll na iyon. Dahil gusto mo na siyang mahanap, sa tingin ko may nakuha kang ilang leads tungkol dito, tama ba, Gerald? Hindi ko nasabi sa iyo ang lahat ng nangyari doon sa tawag, pero alam mo na ang lahat ng nangyari sa buong biyahe ko sa disyerto ay parang kakaiba. Kahit papaano, lahat ng naranasan ko doon ay parang may kaugnayan sa babaeng nakaputi at kasama dito ang prophecy ng pagkamatay ko. Sabihin mo ng gut feeling pero sa tingin ko masasagot na ang lahat ng katanungan natin kapag nalaman natin ang lokasyon ng babaeng nakaputi, sagot ni Gerald. Sasabihin na sana ni Gerald sa kanyang lolo ang tungkol sa Divine General nang bigla siyang sumimangot nang makita muli ng gilid ng kanyang mata ang larawan sa scroll. Kakaiba ito. Saan ko ba ito nakita dati? Parang pamilyar ito sa akin, sabi ni Gerald. Nagtanong si Daryl nang marinig niya iyon, nakita mo na ba ang larawang ito, Gerald? Nanatiling tahimik lang si Gerald, medyo nakasimangot siya habang malalim ang kanyang iniisip. Sa kalaunan, bigla na lamang umangat ang ulo ni Gerald habang sumisigaw ng, Alice. Nang marinig ang pangalang iyon, nagtatakang tiningnan ni Lyra si Gerald. Ayan yun. Yung jade charm na suot ni Alice. Kamukhang kamukha ito ng larawan sa scroll. Dagdag ni Gerald. Tama ka? Suot rin ni Mable ang jade charm na katulad nito sa kanyang league, sagot ni Daryl. Dahil doon, agad na sinara ni Gerald ang scroll at dinala ito habang nagmamadaling pumunta sa silid ni Alice. Gerald. Sa wakas ay handa ka nang humarap sa akin, sigaw ni Alice. Tuluyan nang hindi pinansin ni Gerald ang kanyang sinabi at sumugod ito sa kanyang harapan bago niya hinawakan ang jade charm na nakasabit sa kanyang league. Habang hawak niya ito, kinumpara niya ito sa imahe na nasara scroll. Gaya ng inaasahan, parehong-pareho ang dalawang ito. Tama ako. Alice, saan mo nakuha itong jade charm? Tanong ni Gerald. Hindi ko alam, nag-aalalang sumigaw si Alice habang umiling. Kailangan ba kitang pilitin na sabihin ang totoo? Malamig na sinabi ni Gerald. Sasabihin ko ito sa'yo basta't mangangako ka na hayaan mo akong manatili dito, sabi ni Alice habang nakahawak siya sa braso ni Gerald. Sabihin mo na sa akin, sagot ni Gerald habang tinutulak niya palayo ang mga kamay niya. Pinunasan ni Alice ang kanyang mga luha at pagkatapos ay nagsimula siyang magpaliwanag, nagsimula ang lahat noong gabi na nasa Seaside Hotel kami.
Matapos makinig sa kanyang paliwanag ng kaunti, nagsimula nang maintindihan ni Gerald ang buong storya. Nilagyan siya ng droga ni Alice ng gabing iyon dahil gusto niya na may mangyari sa pagitan nila para mabuntis siya. Gusto niyang mabuntis siya sa anak ni Gerald para maging bahagi siya ng isang mayaman at prestihiyosong pamilya. Sa kasamaang palad, dumating ang period niya kaya naudlot agad ang mga plano niya. Sa oras na iyon, galit na galit si Alice sa kanyang sarili na gusto niyang sampalin ang kanyang sariling muka. Gayunpaman, pinahiran niya ng kaunting dugo ang bedsheets dahil nagkukunwari siya na nawalan siya ng virginity. Dahil doon, malinaw na nagsinungaling siya kay Gerald tungkol sa pagiging biological child nito si Mable. Napuno ng sama ng loob at galit si Alice nang sabihin sa kanya ni Gerald na kailangan niyang magmadali upang makipagkita kay Mila noon. Kung hindi pa sapat iyon para masaktan siya, binigyan pa siya ni Gerald ng $12 million at sinabihan siyang tumira sa ibang lugar bago tumakbo. Mahal na mahal kita, kaya bakit mo ako trinato ng ganito? Sobrang nalungkot si Alice sa lahat ng ito kaya nagpasya siyang gawing malala ang sitwasyon. Hinanap niya ang isla ng pamilyang Crawford na pag-aari ng kapatid ni Gerald at gagawin niya ang lahat para makapasok sa pamilyang ito. Bumili agad siya ng barko ng umagang iyon para hanapin ang nasabing isla, ngunit hindi niya ito mahanap kahit anong pilit niya. Pagsapit ng gabi ng kanyang paghahanap, naramdaman niya ang simoy ng hangin sa kanyang muka habang nakatingin siya sa malawak na karagatan. Babalik na sana si Alice ng biguan nang makasalubong niya ang kakaibang fleet ng mga barko. Nagpasya siyang tanungin ang mga tao dito tungkol sa isla bago siya sumuko, at mabuti na lang, at nangako na dadalhin ng mga taong iyon si Alice sa isla ni Jessica. Sa kasamaang palad, nalaman niyang nagsinungaling ang mga taong iyon nang dalhin siya sa isang hindi pamilyar na baybayin kung saan nakatira ang pamilyang Minshall. Pinuntahan ng young master ng pamilyang iyon si Isaac Minshall at nabighani siya sa sandaling makita niya ito habang nasa dagat pa sila, kaya nagsinungaling ito para mapunta sa kanya si Alice. Kahit na hindi magandang lalaki si Isaac, hindi niya kayang gawan ng masama si Alice lalo na't nabalitaan niyang buntis ito. Dahil rin ito sa isa sa maraming mga patakaran na itinakda sa loob ng lugar na iyon. Siyempre, ang tungkol sa pagiging buntis ko ay isang kasinungalingan. Nangako ako na pakakasalan ko siya pagkatapos ipanganak ang bata. Mukhang gumagana iyon dahil unti-unti niyang binitawan ang kanyang pagiging mapagbantay sa paligid ko. Dumating ang panahon na nakahanap si Alice ng paraan para makatakas sa lugar na iyon. Sa kabutihang palad, nabalitaan niya ang isang pambihirang tao na tinatawag sa pangalang Master Ghost habang nananatili doon. Ang lalaki ay diumano'y isang eksperto pagdating sa astronomy at geology. Sikat siya sa kanyang kakayahang gumawa ng masusing calculation para isipin ang mga mangyayari sa mga kaganapan na may mataas na accuracy. Hindi rin siya nabibilang sa anumang partikular na puwersa. Sa lahat ng mga kadahilanang iyon, naisip ni Alice na siya ang perpektong tao na kailangan niyang hanapin. Hindi maliit ang halaga para mahingi ang tulong ng taong iyon. $9 million ang kabayaran para sa kanya. Sa sandaling mabayaran niya ang halagang iyon, kakaunting pera na lamang ang natira sa kanya. Anong silbi kung tatakas siya na walang laman ang bulsa niya? Naisip niya muli si Gerald at ito ang dahilan kung bakit gusto niya muling subukan na mahanap muli ang isla. Bago siya makatakas, nakipagkita muna siya kay Master Ghost. Sinabi ni Alice ang concern niya tungkol sa pera at dahil dito, binigyan siya ng kaunting kaalaman ng Master Ghost. Ayon sa kanya, ang mga ninuno ng pamilyang Minshalls ay nakahukay ng isang pares ng jade charms mula sa libingan ng hari ng karagatan maraming taon na ang nakalilipas. Ang mga anting-anting ay sinasabing may kapangyarihang mag-ugnay ng mga bloodline sa pagitan ng tatlong tao. Kahit na nakuha niya ang mga anting-anting, kakailanganin pa rin niya ang isang personal na bagay ng taong may bloodline na sinusubukang gayahin ng mga anting-anting. Dahil nagmamadaling umalis si Alice sa hotel kinaumagahan matapos niyang painumin si Gerald, ang tanging personal na gamit na naiwan ng lalaki ay ang shirt nito. Pinanghahawakan niya ito noon para maging patunay ng kanilang pagtatalik kapag nakita niya si Jessica. Nang marinig iyon, sinabi sa kanya ni Master Ghost na mahina ang epekto ng charm, ngunit hindi madaling masasabi ng mga karaniwang makina ang pagkakaiba sa pagitan ng mga bloodline. Kasunod nito, ninakaw ni Alice ang mga jade charm bago siya tumakas mula sa Minshall Manor. Nang magawa niya iyon, inampun din niya ang pinakaangkop na sanggol na makikita niya sa isang orphanage. Sinabi ni Master Ghost ang impormasyon kay Alice pagkatapos niyang mahanap ang lokasyon ng isla. Bago matapos ang kanyang serbisyo, sinabi rin niya sa kanya na siya ay ipinanganak para maging isang marangal at mayaman na ginang.
Iyon ang nagtulak sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap hanggang sa tuluyang maganap ang kasalukuyang kaganapan. Isang taon na mula nang makatakas siya, ginugol niya ang 6 na buwan para magtago sa pamilyang Minsyal na hinahanap siya sa iba't ibang lugar. Mabuti na lang at ligtas siyang nakarating sa isla. Halos naintindihan na ni Gerald ang buong sitwasyon pagkatapos niyang marinig iyon. Gayunpaman, may panibagong problema sa kanyang harapan. Sinabi ni Lyra na pinakita ng imahe ng araw ang Jade Charm ng ilang beses nang tanungin niya ang lokasyon ng babaeng nakaputi. Hindi kaya mahanap ang babaeng nakaputi sa lokasyon kung saan nakita ang Jade Charm. Sa madaling salita, sa Ancient Tomb. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.